Shannon Valderrama POV. Nandito kami sa loob ng bahay ni Cap Waldang, iyan ang pangalan niya. Narinig ko lang sa tabi-tabi. Nakaupo kami ni Arthur dito sa sopa sa may sala. Marami ring tao dito. Tahimik lang ako at nakikinig sa pagkikipagbatian ng mga tao kay Arthur. Pansin ko lang, kung ituring nila si Arthur ay parang napaka-espesyal niya, para bang isa itong kagalang-galang na tao. At syempre hindi nawawala ang mga babaeng nagpapabebe sa kanya, pero dinidedma lang naman sila ni Arthur. Pre Arthur, may isang lalaking tumawag kay Arthur, actually hindi pala siya nag-iisa, may mga kasama siya, isa silang grupo. Ang bilang nila ay 5. Kasalukuyan na silang naglalakad papalapit sa amin ni Arthur. At pagkalapit nila ay agad silang nakipag-fist bump kay Arthur. Kamusta pre? Long time no see. Lalaki isa, ito yung tumawag kay Arthur. Grabe pre, ibang-iba ka na ngayon ah. Kada uwi mo dito lalo kang gumagandang lalaki. Lalaki 2. Noong 1 buwan ka pa dumating, pero ngayon ka lang namin nakita, at mukhang alam na namin kung bakit, lalaki 3, habang binabato ng makahulugang tingin si Arthur. Kakadating niya lang noong 1 buwan. Bakit saan ba siya nagpunta? Saan ba siya nanggaling? Kaya naman pala lagi kang nagkukulong sa bahay mo lalaki 4, at nagtawanan sila. Kasi, may maganda kang kasama. Lalaki 5, they now looking at me. Napakagat ako sa pang-ibabang labi ko. Hindi ko alam kung saan ako babaling ng tingin, kaya napayuko na lang ako. Ibang klase ka talaga Arthur. Lalaki 1, pakilala mo naman kami pre. Lalaki 2, bigla ulit akong inakbayan ni Arthur. Napaangat ako ng tingin sa kanya. This is Shannon, my girlfriend, ani ni Arthur, habang titig na titig sa mga mata ko. Naghiyawan naman yung mga lalaki, hindi ko alam kung ano ito ni Arthur, pero I think mga kaibigan niya ito. Hello po, good afternoon po sa inyo, nakangiti kong bati sa kanila. Ang pangit naman kasi kung hindi ko sila babatiin di ba? Nakipagkilala sila isa-isa sa akin. Tama nga ako, mga kaibigan nga sila ni Arthur. Habang nakikipagkilala ako sa kanila, ay ang higpit-higpit na hawak ni Arthur sa palapolsyuan ko, pero hindi naman sa punto na nakakasakit na ito. Ngayon abala na ang mga tao sa pagkain. Dito ka lang, ikukuha kita ng pagkain, ani ni Arthur sa akin. Tumayo na siya sa pagkakaupo niya, at ambang susulong na sa paglakad, pero agad kong hinawakan ang kamay niya para pipigilan siya. Bakit? He asked. Tumayo ako at inilapit ko ang bibig ko sa tenga niya. Ibubulong ko na lang, baka kasi may makar nakakahiya naman. Damihan mo yung akin ha. Request ko. Marahan siyang natawa. Iyon lang pala, akala ko naman kung ano na. Bahagyang napapailig pa siya. Masusunod, mahal na senyorita, Leon lang ba? Wala ka na bang ibang gusto o request? May nakakalokong ngiti ang nakaukit sa labi niya. Mabilis akong umiling. Wala na po mister, I said while smiling. Hindi naman kalayuan yung lamesang pinagpapatungan ng mga handang pagkain, kaya agad na nakabalik si Arthur. Nagningning ang mga mata ko, nang makita ang platong hawak ni Arthur. Naglalaman ito ng spaghetti, na talaga namang super kini-crave ko. Here's your spaghetti miss, aniya habang ibinababo sa table ang dalang pagkain. Hindi na ako nagsayang pa ng oras, agad ko itong nilantakan. Ang sarap kahit na simple, at ordinaryo lang yung lasa. Hey, dahan-dahan lang baka mabulunan ka, paalala sa akin ni Arthur. Hindi ko na inisip yung tao sa paligid, basta ako makakain lang. Pero ang masarap na pagkain ko ay naputol, nang may lumapit na naman kay Arthur. Isang babae, pasimple kong pinasadahan ang kabuuhan niya. Maganda siya, she's a morena type of girl, matangkad din siya. Pang beauty queen yung ganda niya. Ang suot niyang damit ay yung tipikal na isinusuot ng mga probinsyana. At sa tansya ko kaidaran lang din siya ni Arthur. Arthur, pinapatawag ka ni Papa sa likod. Magsisimula na daw kayo, anito habang hinahawi ang buhok papunta sa likod ng kanyang tenga, na para bang napakahinhin niya. Susunod na kamo ako, pinakain ko lang tong girlfriend ko, sobra kasing nagutom, ani ni Arthur at hindi man lang tinapunan ng tingin ang babae, kasi yung tingin niya nasa akin lang. Kanina pa ba siya nakatingin sa akin? Don't tell, pati yung pagkain ko pinapanood niya. Napasulyap sa akin yung babae. Sige,
Sasabihin ko na lang kay Papa, anito at iniwan na kami. Sino iyon? Kuryoso kong tanong kay Arthur. She's Ira, anak ni Kapitan. Napatangu-tangu ako. Maganda siya, casual na sabi ko. And I said it, kasi gusto kong makita ang magiging reaksyon niya, at marinig yung sasabihin niya, kaso wala namang nagbago sa ekspresyon ng mukha niya, blanko pa rin. Yeah, pero mas maganda ka pa rin bulong niya, pero malinaw na malinaw ko itong narinig. Nag-init ang magkabila kong pisngi. Buti na lang hindi na siya nakatingin sa akin. Mamaya kung ano pang isipin niya. Natural lang talaga sa aming mga babae ang mag-blush, kapag sinasabihan kami ng maganda. Nagkunwari na lang akong hindi narinig ang sinabi niya. Pero alam nyo, sanay na akong sinasabihan ng maganda, pero bakit noong si Arthur na ang nagsabi sa akin? Bakit may kakaiba akong naramdaman sa aking dibdib? Gusto mo pa? Biglang tanong sa akin ni Arthur. Nabigla ako. Ng pagkain. Agad akong umiling. Hindi na. I'm full na. Pero pwede bang magpa-take home? Tanong ko gamit ang maliit na tinig. Bahagya siyang natawa. Sige, hihingi tayo mamaya kay Cap bago umuwi. Yehey, parang bata naman ako nito. May magaganap na inuman sa likod ng bahay ni Cap. Kaso itong si Arthur mukhang ayaw makisali. Kanina pa siya tinatawag, pero tango lang ang isinasagot niya. Nakakahiya naman kay Kapitan, tuwang-tuwa pa naman ito nang makita siya. Ang KJ naman ng lalaking to. Arthur, sige na pumunta ka na dun kila Kapitan, kanina ka pa nila tinatawag Hindi ako iinom, aniya. Arthur naman, birthday ng tao tapos ayaw mo pang pagbigyan, nakalabing wika ko. Wala akong nakuhang sagot mula sa kanya. Pumunta ka na dun at makisali kahit saglit lang, ani ko pa. Kung iniisip mo ako, dito lang naman ako, hindi ako aalis dito. O kaya sasamahan na lang kita doon. Napatiimbagang siya, maraming lalaki doon. Inuman iyon Shannon, magkasalubong na magkasulubong ang makakapal niyang kilay. Sabi ko nga dito na lang ako. Hindi rin kita pwedeng iwanan dito, maraming nagkalat na aso, mahirap na baka makagat ka pa. Inilibot ko ang tingin ko sa paligid. Wala naman Umalon ang Adam's apple niya. Meron. Marami. Napakarami, punong sarkasmo niyang sabi. Arthur the Gracious POV. Gustong-gusto ko nang puntahan si Shannon, pero nahihiya naman akong magsabi kay Kapitan, dahil halos kakaupo ko lang rin. Bigla na lang siyang sumulpot sa harapan namin ni Shannon kanina, at tinangay ako papunta rito sa likod bahay. Hindi naman ako makatanggi at sumama na lang. Naiwan ko doon sa sala si Shannon, kaya ngayon hindi ako mapakali. Nagkalat pa na naman yung mga bantay sa lakay. Baka mamaya lapitan nila si Shannon. Medyo nalungkot nga ako nang malamang may nobya na iyang si Arthur. Ang balak ko pa naman sana ay ipaasawa siya sa anak kong si Ira. Kaya medyo nalulungkot at nanghihinayang talaga ako. Dahil hindi sila ang nagkatuluyan. Ang akala ko pa naman ay sila na sa huli, dahil nung mga bata sila ay talagang hindi sila mapaghiwalay. At saksi tayong lahat doon. Tsaka gustong-gusto ko iyang si Arthur para sa anak kong si Ira. Malaki ang tiwala ko sa kanya, dahil kilalang kilala ko na siya bata pa lang. Napakabait at sobrang merespeto sa kapwa niya. At tignan nyo naman ngayon, napakamatagumpay na sa buhay. Kaso wala na may iba nang bumihag sa puso ng ating magiting na sundalo. At masayang masaya ako para sa kanya, para sa kanila. Bagay na bagay sila ng nobya niya, mahabang litanya ni Kapitan. Nag-uusap-usap sila pero hindi ko magawang makisali sa kanila, dahil yung utak ko na kay Shannon. O Arthur, bakit hindi ka mapakali? Tanong ni Manggabo, kabarangay namin. Talagang hindi mapapukali iyan. Naiwan niya yung napakaganda niyang nobya sa loob, wika ni Rico, kaibigan ko. Kung ako din naman mag-iinit ang puwet, at hindi mapapukali kung ganoon kaganda ang nobya ko, wika naman ni Oscar kababata ko, well kaibigan ko rin siya, hindi nga lang kasing solid ng samahan namin ni Rico. Ay pasensya na Arthur, kung bigla na lang kita hinila rito. Mabuti pa puntahan mo na muna yang nobya, at dalhin mo dito para mabantayan mo, ani ni Kapitan. Salamat, Kap. Agad akong tumayo at tumungo na sa loob ng bahay. Kahit hindi naman niya sabihin, ay pupuntahan ko na rin naman si Shannon. Tapos ay magpaalam na rin kami, iuuwi ko na siya.
Kanina pa ako nagtitimpi. Hindi ko gusto ang mga tingin na ibinabato ng mga lalaking nandito kay Shannon. Kasama niya na nga ako lahat-lahat at ipinakilala ko na nga siyang girlfriend ko, pero ayaw pa rin nila paawat sa pagtitig sa kanya. Lilinawin ko lang, hindi ako nagseselos. Ginagawa ko lang ng maayos yung trabaho ko yung inutos sa akin ni Sir Evan. Ayaw kong may masabi siya sa akin. Shannon Valderrama's POV. Wala nang nagawa pa si Arthur nang si Kapitan na mismo ang tumawag sa kanya. Mabilis ang naging pangyayari, bigla na lang sumulpot si Kapitan at tinangay si Arthur. Habang ako heto naiwan dito sa sala. Kaunti na lang ang tao dito sa loob, malamang ay nasa likod bahay na silang lahat. Inabala ko na lang yung sarili ko sa paglibot na tingin sa paligid. Bigla may lalaking tumabi sa akin. Hi! Bati niya sa akin. Hello, balik-bati ko. Nag-iisa ka, hindi ba halata? Nasaan si Arthur? Tanong niya pa. I'm here. Si Arthur. Papalapit siya sa amin. At bawat paghakbang niya ay ramdam ko ang bigat nito. Ang dilim ng ekspresyon ng mukha niya. Nagtatadyas din ang bagang niya. Is he mad? Nang makalapit siya sa amin, ay walang sabi-sabing hinatak niya ako patayo, pero in a gentle way. Then he grabbed my waist and pulled me close to him. Sobra akong nabigla, at the same time naguguluhan sa mga nangyayari. Anong kailangan mo sa girlfriend ko, Eric? Ubod ng lamig ng boses ni Arthur. Tinalo pa nito ang klima sa Antarctica. Magkakilala sila. Ay, malamang Shannon, sa iisang maliit na baryo lang kaya sila nakatira. Wala naman. Nakita ko kasing nag-iisa siya kaya nilapitan ko, baka lang kailangan niya ng makakausap, tarantang sagot noong Eric. Hindi niya kailangan ng kausap, kaya makakaalis ka na, wika ni Arthur gamit pa rin ang malamig na tinig. Agad na umalis yung Eric. Nawala lang ako saglit, may asungot na agad na nakalapit sa'yo, labas sa ilong na sabi niya. Arthur, galit ka ba? May nangyari ba? Tinanong ko na. Ang hirap kayang hulaan at kapain ang nararamdaman ng isang tao, lalo na't katulad ni Arthur na palaging blanko ang ekspresyon ng mukha. He just asked me. Ano naman kayang isyu ng lalaking ta? Uuwi na tayo, aniya. Ha? Pero bakit? Teka nakapagpaalam ka na ba kay Kapitan? I asked. Salamat sa pagpunta Arthur, gusto ko pa sanang makipagkwentuhan sa iyo, kaso mukhang kailangan mo nang umuwi. Hindi bale dahil marami pa namang araw, sa ibang araw na lang siguro natin ituloy, wika ni Kapitan Walden. At talagang hinatid niya pa kami dito sa labas ng bahay niya. Salamat din Kap, at pasensya na talaga, pagod at inaantok na kasi tong girlfriend ko, kailangan ko nang iuwi, wika ni Arthur. Ayos lang Arthur, naiintindihan ko, dapat lang talaga na unahin mo yang nobya mo. Napanguso ako, ginawa pa talaga akong dahilan, ayos din. Salamat Kap, una na kami, paalam pa ni Arthur. Uy Arthur, uuwi na ba talaga tayo? Tanong ko. Arko ang kilay niya. Bakit gusto mo bang magstay? Masungit niyang tanong. Hindi agad kong sagot. He chuckled. Akala ko gusto mo Ngayon din dadalhin ko yung mga gamit mo dito ka na tumira. Sarkastikong sabi niya, at nagpatiuna na sa paglalakad. Hindi ko muna siya hinabol. Bumaling ako kay Kapitan. Maraming salamat po sa masarap na pagkain, at sa pag-welcome na rin po sa akin, ani ko. Walang anuman hiha, basta mahalaga kay Arthur, mahalaga na rin sa aming mga taga rito. Sige na sundan mo si Arthur. Mukhang gustong magpalambing sayo ng nobyo mo, natatawang wika ni Kapitan. Namula ang magkabilang pisngi ko dahil sa sinabi niya. Sige po, mauna na po kami, paalam ko bago sundan si Arthur. Mag-ingat kayo sa daan, habol pa ni Kapitan. Madilim na ang paligid. Siguro sa tansya ko pasadong 8:00 na. Uy Arthur, hintayin mo naman ako. Habol ko sa kanya. At buti naman binagulan niya ang paglakad. Kaya nahabol at nasabayan ko siya. Muli akong humawak sa lelayan ng damit niya. Ayaw kong maiwan, ang dilim baka maligaw ako. Naging tahimik lang kami, hanggang sa makarating kami ng bahay. Itong si Arthur, ang napansin ko sa kanya daig niya pa ang buntis kong magka-mood swings. Kung sampungin siya, ay para bang siya pa ang babae sa aming dalawa.